Sa ating mundo, may mga bagay na mahirap ipaliwanag. May mga lugar na nagtataglay ng mga kwentong kababalaghan. At sa bawat kwentong nababalutan ng hiwaga, may mga makukulay na nakaraan. Sa ating video ay itatampok natin ang isang lumang bahay na may makulay na kasaysayan. Isang lumang istruktura na nagsilbing kanlungan, ngunit sa paglipas ng panahon ay nilamon ng kalikasan at kwentong kababalaghan. Ito ang lumang bahay na matatagpuan sa Mabuyong, Aninii Antique. Ako po si Miko at ito ang Wonderverse. So, good afternoon po sa ating mga viewers. Ngayong araw ay bibisitahin namin ang isa sa mga abandonadong bahay dito sa aming municipality. First time po naming mag-content ng ganito about sa mga abandonadong bahay na may mga unusual sightings according sa aming mga napagtanungan. Hindi po kami mga paranormal experts and more on structural observation lang po ang aming gagawin. But if given a chance na may mahagip ang aming camera, that would be better. So, good afternoon. So, nandito po kami ngayon sa isang abandonadong bahay na matatagpuan sa Barangay Mabuyong, Aninii Antique. So, itong bahay na ito, wala na pong nakatira dito and halos sira-sira na po lahat ng mga bahagi ng bahay na ito. So, iikutin po siya natin ngayon at ipapakita namin sa inyo yung mga makikita dito sa loob. So, ito po ang kanyang first floor as per US terminology, or assuming na ang open portion sa ibabaw ng entrada ay balcony. So, papasok dito guys, mararamdaman mo yung pagiging maaliwalas ng looban dahil na rin siguro sa kahoy na nasa bubungan nito. Nakaka-amaze rin ang view na matatanaw mula sa mga bintana. Ganitong-ganito yung mga lumang bahay sa ilang mga probinsyang napuntahan ko before. Hindi talaga nawawala ang mga malalaking bintana bilang daanan ng sariwang hangin. At dito sa flooring, merong remains ng mga abo at maliliit na sticks. At itong area naman na ito, wala na ring bubong at halos nilamon na ng kalikasan paunti-unti dahil sa mga vines na nandito. So, tingnan nyo guys, it's like giving a creepy feels. So, para tayong nasa isang setting ng survival film. At para naman masilayan na mabuti ang buong bahay, umakyat kami sa ikalawang palapag. Medyo marupok na rin ang itaas kung kaya't naging maingat kami dahil maaaring malaglag ang mga bahagi nito dahil sa kalumaan. Ito yung bahagi dito sa itaas. Meron ditong mga bintana, luma na rin. And dito sa part na ito guys, ayan, kitang-kita dito yung view ng kalsada and merong malaking puno ng kalachuchi dito sa harap. So napakaganda niyang tingnan lalo na kapag umaga or hapon. So most probably talagang nakaka-relax ang place na ito nung mga panahong nagagamit pa ito. And meron po ditong ayan yung mga old style na mga bintana, yung mga kadalasang nakikita natin sa mga probinsya. Ito po yun. Meron din dito sa kabila. So ang maganda dito guys, kahit na lumang style ng bahay ito, meron siyang kisame. So malaking tulong ito lalong-lalo na dito sa atin sa Pilipinas dahil mainit yung panahon. Malaking tulong yung kisame sa pag-absorb ng heat. And dito naman sa area na ito, medyo marupok na rin yung bahagi na ito. So mag-iingat po tayo. Lalong-lalo na ito guys, merong butas dito. And dito rin, medyo magalaw na siya. And nandito tayo sa ibaba guys. Doon tayo galing kanina sa itaas. And ito yung sementadong dingding dito na may kakaibang design.
Yung semento na lang yung naiwan dito, tsaka ilang mga kahoy. Yung bubong wala na, wasak na. So eto, kagaya rin ito ng nandoon kanina. Ayan. And meron ditong nakalagay na petsa, Mayo 28, 1964. So baka ito yung date kung kailan itinayo yung bahay na ito. Ayan, meron ditong parang altar. Hindi ako sigurado kung altar nga ito, pero may nakalagay na petsa 5, 8, 18 and 63. And ito yung mga kakaibang design sa mga bintana noong unang panahon. So parang hindi naman siya bintana, it's like parang inlet ng hangin, parang ganon, parang singawan ba. At mula rito sa labas, ito yung kanyang kabuuang mukha. Yan, napakaganda niyang tingnan. Despite the fact na ilang taon na siyang ganyan, sira-sira. May imagine mo yung kanyang itsura, magarbo siya, and pangmayaman talaga yung style ng bahay na ito ng mga panahong bago-bago pa ito or nagagamit pa ng mga dating nakatira. Sa tagal ng panahon na nakatayo ang bahay, mistula itong nagmamasid mula sa kalsada na para bang may nais ikwento sa sinumang dumaraan. Marahil gusto nitong isalaysay ang kwento ng mga unang nanirahan sa loob nito. Sino nga ba ang nagmamay-ari ng abandonadong bahay na ito? At ano ang dahilan kung bakit nila nilisan ang tahanang naging bahagi ng kanilang buhay? Si Baltasara Gatsalian. Pa nagiyagi ka to kauna na nga pakaisa nga si Lula Binya. Nagkaisip ako, may balay rin na dyan mo. Piraran ako ka dyan, 61. Buhay rin dahil dyan ang balay. Mana mo si Baltasara, kara may darwa ka bata. Yan ang mga bata kara, rugtong stay sa may Manila. Karon rugto sanda, bira ala sanda gauli dyan kara mo. Pero ang mga bata na kariya, ang sara laon. Ang sara ng bata, labanan ng mga bata na doktor, kay napamana na katuka ng bata, doktor. Anang mga bata, doktor, kag mga abogado. Ano mo kang silula Sara ka to, dyan na nagstay mo, pero mga bata na sa Manila, aron hindi na mga bata, orat ka naman maguli rin dyan, may balay, may tandarog to. Pero wala ko rin na si Baybayan ay rugtor may tanan sa bata na. Tapos nabalitaan ko lang patay rin. Pero draga pa ako patusuro. Ngunit kagaya ng ibang mga abandonadong lugar, mayroong mga kwento-kwento tungkol sa bahay na ito. Ayon sa usap-usapan, may mga nagpapakita raw ditong mga elemento, mga kaluluwang ligaw na tila ba hindi matahimik. Hilab la ka dina pero kon ka mga urig-urig mga atik law duro diyan na kita ang nakahambal ka to ang mga nagarintab law katong ket manggigul nga rinta baga may obra sanda tapos na kikiturog lang diyan may duro lang experience ka no nga ang sinso nanda makita nda galupad ron may mga white lady sa nakita, no? Dawa mo, Bayra, may tao nga dawa mo, something nga, parang naano ko lang ka to nga may nagalantaw nga tao, tapos pagsilad mo karas siguro bungang isip ko lang daw natin ko ka tayo doon pinagano pagkita mo, wala rin man tao doon, nakapaminta na doon. Upang maranasan namin ang hiwaga ng bahay, binalikan namin ang lugar pagkagat ng dilim. Umaasang may mahagip ang aming mga kamera o kaya naman ay may maramdamang kakaiba para patotohanan ang mga sabi-sabi tungkol sa bahay na iyon.
So good evening guys, our time is 6:20 PM at papunta kami ngayon sa abandonadong bahay. So eto na siya guys. Ito na siya. Flashlight log. Bilang isang individual na wala pang gaanong karanasan sa mga paranormal na bagay, wala akong masyadong naramdamang kakaiba maliban sa aking mga kasama na may kung anong narinig nang nakapasok na kami sa looban. Garonas. Ga? Husdak? Gagong. Nakakalat dito. Ito rin yung nakita namin nung nakaraang araw. 1960, May 11, 1960. Sinaunang ano to? Jaryo or ano, cover ng ano, magazine. Sergio Osmeña, Valencia, MD, Doctor of Medicine. So ito yung view sa labas guys kapag gabi. Ayan yung dingding na may magandang design. Ayan. Ito naman yung puno ng kalachuchi. Kapag umaga guys, magandang tingnan ito dito. Pero kapag gabi, parang creepy siya. Mother's Day Grandma. Wala tingaran. Sarah. Ito. Dearest Lola Sarah. May 21. May 1. May 1, 1971. May 1 yung mga Mother's Day. May 1 or May 7? 7, 1971. Pero positif aja. Masih amor bata na daro kabilog bay ka no? Hindi greeting card ya. Season of greetings. Greeting card. Oh, Christmas 79. 79 bakit 1979. Dearest Alice. Love Ami. How aja? Oh, puta badle basa ano mga sulat na ba? Air ba? Sarap pa. Ato. Aso. Sarap pa. Sigay gid mo. Ito. Ra. Nan. Tigyo lagi. Kung hulag. Oy, namirang balay ka unani, no? Pili, no? Daw sanda ka na ka unani yang Tablag na kang lapad. nga mga damon, no? Kuno ra nga pamol yang kahoy nga ra bukod sa urang-urang magapot. Sa kasalukuyan, nakatayo pa rin ang bahay na ito. Watak-watak man ang bawat bahagi, nananatili pa rin itong nakamasid sa malayo. Tila ginugunita ang mga masasayang alaala ng kahapon. Nababahiran man ng kababalaghan at kwentong katatakutan, mananatili pa rin itong patunay ng pagiging malikhain. Sa bawat kwentong ating naririnig, sa bawat bakas ng mga istrukturang ating nakikita, at sa bawat tanong na ating naiisip, mayroong mga bagay at lugar na higit pa sa kwentong bayan ang tunay na halaga. Ako po si Miko at ito ang Wonderverse.
Salamat.